Sleepless nights have turned to days, alone inside an endless space, counting on someone to see me through. And if there's one thing I know, you were never left alone, 'cause you can always call on Jesus' name. And if there's one thing I pray, is Jesus helps you find a way to make a change and listen to your heart. God will take away your pain if you choose to let it go. If there's one thing I know, how can I convince your heart His light can find you in the dark, and only He can make the blind eyes see. For if you speak of lost things found, or lives that have been turned around, then tell me who knows better, child, than me. If there's one thing I know, you were never left alone, 'cause you can always call on Jesus' name. And if there's one thing I pray, is Jesus helps you find a way to make a change and listen to your heart. God will take away your pain if you choose to let it go. If there's one thing I know, I would never stake my life in any lesser thing than the cross of Christ, where He gave His life to ease my suffering. And if there's one thing I know, you were never left alone, 'cause you can always call on Jesus' name. And if there's one thing I pray, is Jesus helps you find a way to make a change and listen to your heart. Oh, God will take away your pain if you choose to let it go. If there's one thing I know. If there's one thing I know. Good evening, everyone. Happy Sabbath. So before we start our Vespers program, let's bow our head for a word of prayer. Let's pray. Dear Father, we thank you for this another Sabbath day that you have given to us to rest upon you and fellowship with your people. May you bless us as we sing praises unto your name. Bless us with your Holy Spirit and angels to sing with us and help us to sing it wholeheartedly in the loving name of Jesus. Amen. So for our singspiration, let's sing I Found a Friend in Oh Such a Friend. Hymn number 186 in our Brown as Day hymnal. I found a friend, oh such a friend, he loved me ere I knew him, he drew me with
Hebrews 12:28 nag-ingon, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Happy Sabbath o mayong gabi kanatong tanan mga igsuon. Happy Sabbath. Dalaygon ang Dios bisan pa man sa ato ang kabisihon apan nakahimo kita sa pag-anhi sa balay alampuanan alang sa pagsimba ngadto kaniya. Akong giabi-abi ang tanan nato nga mga kaigsunan nga ania karon sa presente sa ato ang iglesia ug ato nga mga kaigsunan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Happy Sabbath kaninyong tanan. Ang ato nga programa ni takna sa kagabion gisugdan kini sa inspiration sa ato ang song leader. Then paghuman sa ko nga bahin mosunod ang opening song. Then the opening prayer by Sister Jecil Plenios. Paghuman sa atong opening prayer, sa dili pa nato hatagan og panahon ang ato nga magsusulti, ihatag usa nato ang panahon sa ato ang mag-alawit. Ang atong mag-alawit ilang gitawag ang ilaha nga grupo og SSA. Then mosunod ang ato nga magsusulti mga igsoon, ang ato nga magsusulti gikan pa ni siya sa Masbate. Siya ang ADPRO o ADMA President sa Masbate Province. Kabalo man ta ko unsa ng ADPRO, Adventist Professional, yang ADMA mga igsuon mao ni ang Adventist Digital Missionary Association. Ang ato magsusulti ni takna sa kagabion si Brother Richard Fernandez. Pag humaniya mo kanta na pudbalik ang SSA, then the closing song, then the closing prayer sa ato ang magsusulti. Inyo nga presider, inyo ubos nga higala, Brother June Richley Gisando, inyo nga song leader ni takna sa kagabion, Sister Hadasa Sarol, and inyo nga pianist, si Brother Archie Fred Tagalogin. Akong gihangyo ang tanan sa ato i-focus atong hunahuna alang sa pagsimba sa ato ang buhi nga Dios. Happy Sabbath kanatong tanan. For our opening song, Come Thou Almighty King, hymn number 71 in our Brown as Day hymnal 71. Shall we all stand?
Let us kneel down for prayer. Let us pray. Our most gracious, kind, and loving Heavenly Father, we humbly come before thy throne of grace. We give back all the glory and praises unto your name, for you alone are worthy of it. We humbly ask for the forgiveness of our sins we have committed against thee, in words, in deeds, and in thoughts. We thank you, dear Father, for all of the blessings you have showered upon us all throughout the week, and thank you for preserving each of our lives up until this moment. Thank you, dear Father, for gathering us here together in your house of worship. May it be that your Holy Spirit be upon each and every one of us, that we may be able to worship you with all of our hearts and minds this evening. May you bless all of the participants this evening, Lord, especially our speaker. May you hide him behind your cross, that Jesus and Jesus alone be seen, be lifted up. Lord, as we worship you this evening, may your holy presence be upon us. Thank you, Lord, for everything that you have given to us. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayers. This all we ask in the loving name of our Savior, Jesus Christ. Amen.
Mayong gabi mga kaigsunan. Mayong gabi. Daghang salamat sa dakong oportunidad nga magiging kaparte sa inyohang pagsimba ni ining kagabion. Of course, atong pasalamatan ang atong singers, si Shani, Sheena o si Arpon. Akong gipangutan na atong coordinator og ngano kay SSA ang pangalan kay tungod ay sa name nila, abbreviation sa ilang name. So, niining kagabion mga kaigsuunan, akong gipasalamatan ang oportunidad nga magiging kaparte sa atong pagsimba sa Ginoo niining adlaw nga balaan, kundili patungod sa akong mga amigo, Pastor Jomar Compuesto og si Sir Junjun Kamay. Di gyud ko mutindog dinhi sa inyohang congregation. But we are doing this to glorify God and gi-invite namo ang mga online viewers nga to set back, relax, samtang mamalandong kita sa mga pulong sa Ginoo. Sa di pa ta magsugod, akong gihangyo, iduko ato mga ulo alang sa pagampo. Diyos nga labing gamhanan, among ablihan ang among kasing-kasing gunahuna samtang kami magatuon sa imong mga pulong. Ihatag ang gahom sa balang espiritu aron among masabtan ang mensahe niining kagabion. Pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang atong topic nga atong pagkahisgutan ining kagabion is unlock your abundant life. Ang Ginoo mga kaigsuonan naghatag og hamugaway sa katawhan. Wala niya gihimo ang tao para nga maglisod-lisod. Sa dihang gihimo niya si Adan og si Eva, iyang gi-provide ang tanan nga ilang gipanginahanglan. Even the ones gihatag sa Ginoo. Mao na usahay maghunahuna ta sa atong kaugalingon ngano nga nagkalisod man ta karon. Ilabi na sa atong mga watchers online kung naglisod mo diha, comment sa ilahom og naglisod me. Walay tao karon nga wa maglisod. Mao na usahay atong makita nga ang tao naningkamot gyud nga duna sila'y kwarta, duna sila'y salapi, aron lamang nga mahawas sa kalisdanan. Ang clicker wa nag-function. Mao na'y senaryo karon mga kaigsunan. Busy kita sa pag-accumulate og wealth. Busy kita sa pagpanisikay-sikay sa atong kinabuhi para lang nga moasinso, para lang magkakwarta, para lang masuportahan ang atong panimalay. Ang mga tao karon imong tanahon ng social media, perti ng daghanang vlogger. Kaya nga naman, ay kwarta. Tinuod dili. Kung imong tanahon, sige kag scroll, sige scroll, halos tanang tao nag-vlogging na kay dunay kwarta. Unya ang uban, sige guyod-guyod sa ilang kwarta. Di sila gusto nga ibutang sa bangko kay maamlak man sila or inang mamani lang, ano sa tawag na. Hadlok sila nga makitaan sa gobyerno. Muna ang tao karon nagsigig pangitag paagi nga dili mahibalan ang ilang kayamanan. Pero may mga tao po sige gukod-gukod sa kwarta. Bisagon sa gukod sa kwarta, di ko na ito maapsan. Bisagon sa natog paningkamot mag-overtime sa atong trabaho, ang uban mangita og daghang klaseng negosyo, pero usahay mga kaigsunan, di na ito maapsan. Unya magunahuna na dayon tanga, Ginoo wa magyud nimo panalangini. Sa kadugay sa ako ang pagpaningkamot, sa kadugay sa ako ang pagpangalagad sa Ginoo nga nagtinarong ko sa akong pagpangalagad, pero wag gyud ko panalangini. Mga kaigsuonan, kay balo ba mo unsay rason? Nasayod ba mo og unsay rason ngano kay wa magyud ta panalangini sa Ginoo? Atong basahon mga kaigsuonan ang Biblia sa Hagay 1:9. Kung inyong makita sa screen, na iyon ang Biblia, nangandoy kamugdag kong ani, apan jutayra ang inyong nakaplagan. Og sa nadala ninyo kini sa inyong balay, giwagtang ko kini. Kinsay nagwagtang ang Ginoo? Ngano kay giwagtang?
Nganuman tungod kay nagpabiling guba ang akong templo, samtang kamo nagapuliki sa paghimo sa inyong mga balay. Number one reason, makaigsunan, ngano kay dili ta panalanginan sa Ginoo, it's because we are busy doing our own good, not for the good of the Lord. We are busy doing nga mag-asinso ang atong kinabuhi, pero ang atong iglesia wala ato tabangi. Majority sa atong mga churches, kung imong tanawon, may lang sa mga dagkong simbahan, pareho diri sa Cebu City, pareho sa Capitol Center, pareho sa mga dagkong mga simbahan sa mga syudad, nindot ang atong iglesia. Pero adto mo sa mga gagmay nga mga simbahan. Labi na mo bisita mo sa mga probinsya. Usahay ang atong simbahan, himuang tugwayanan sa kanding. Sabado ang manimba mga kaigsuonan. Mo nang realidad mga kaigsuonan. Why? Because we are not helping our church. We are not helping the ministry of the Lord. Mo na niining kagabhion, atong tun-an kung unsaon nga maabot ang kahumugaway sa atong kinabuhi. How to unlock our abundant life. How to unlock your abundant life. Jeremiah 29:11, ginapromisa ng daan sa Ginoo nga hatagan gyud niya og kahamugaway. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. Wala gyud nagplano ang Ginoo makaigsuonan nga maglisod-lisod ta. Wala kita gipakataon ining kalibutana nga alaot o makaluluoy, kundili gihatag sa Ginoo ang plano nga mag-asinso ang atong kinabuhi. It was God's plan nga mo asinso gid kita. John 10:9, nagingon ng Ginoo, ako ang pultahan. I am the door. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. Ang Ginoo nagpasabot nga siya di ay ang pultahan para sa atong kahamugaway. Wala kitay lain nga adtuan sa atong kinabuhi. Ang uban nato usahay gusto nga kanang muasinsog kanang gitawag na siya kanang gusto mo asinso dayon ba? Mo nang dali kay ta mailad, labi na ang social media mag-offer dayon og kanang get rich sa tawag na quick kanang gusto ta nga magminyo madato dayon, mag-offer na dayon sa ato nga pag invest mo ging ani nga kwarta unya pila ka buwan mo pilo ning ani. Pila ka mga semana, mudaghan ning kwartaha. Dali kay ta mailad. Kay gusto magyuta nga muasinso dayon. Ang uban, matinta na lang og pusta-pusta sa luto. Kay iampo nga kung makadaog, itabang sa simbahan. Kung magampo ta sa Ginoo nga mupusta sa luto unya itabang sa simbahan, tubagon sa Ginoo dili. Tubagon dili. Amot lang ka og dunay nagmilyonaryo sa loto nga pagkahuman gitabang niya simbahan. Mga kaigsuonan, the only way para nga moasinso ta, duol lang ta ni Ginoong Hesus kay siya ang pultahan. John 10:10, apan ang kawatan mo anhi aron lamang sa pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo o kinabuhing madagayaon. The purpose why Jesus Christ came to the world, para lang magdunatay kinabuhi nga madagayaon.
Dili plano sa Ginoo makaigsunan nga tagaan tag problema. Dili plano sa Ginoo nga maglisod-lisod ta sa atong kahimtang karon. Kay ang gusto sa Ginoo nga mahamugaway ang atong kinabuhi. Mao na makaigsunan nga dunay tulo ka mga yawi. Dali ra ta mahuman sa atong pagtuon karon. There are only 3 keys or yawi paano kita nga mahamugaway ang atong kinabuhi. Number 1, Jesus is the door to salvation. Number 2, Jesus is the door to security. And number 3, Jesus is the door to abundant life. Ato ning hinay-hinayon pagtuon og unsa ning tulo ka mga yawi, mga kaigsuonan. Jesus is the door to salvation. Kung imong tanawon, ang mga shepherd sa panahon ni Ginoong Hesus, ang ilahang pultahan usa ra ka buok. Unyang kural sa shepherd, kuan lang muralag ka ng dilirat tama no, murag sa hawak ra ba? No? Pero kung imong tanawon ang pultahan, pirtirang gamaya. Unya ang shepherd, diha na siya mupwesto sa pultahan. So ang karniro muagi gyud sa shepherd. Dili pwede ang karniro kalukso kay dili man na kalukso ang karniro dinha. Nagpasabot makaigsunan kung ang karniro musulod na didto sa turil sa shepherd, muagi gyud siya sa shepherd. Mo nang si Ginoong Hesus nagingon nga ako ang pultahan. Kung muagi mo, muagi gyud mo sa ako Pero kung atong basahon makaigsunan sa bersikulo 10, ang kawatan dili muagi sa pultahan, di ba? Atong basahon pagbalik. Unya mingon si Hesus, sultihan ko kamo ang tawo nga dili muagi sa pultahan, inig sulod niya sa turil, apan mukatkat hinuon sa laing bahin niini, siya unsa man? Kawatan og tulisan. Nagets niyo ang point? Once di ay mo shortcut ka makaigsuonan sa imong kinabuhi, nga dili ka muagi kang Kristo, mabilong ka sa mga tulisan. Mabilong ka sa mga kawatan. Kay there is only one way didto sa turil sa shepherd. Sa kulungan sa shepherd, usa lang gyud ang agianan og si Kristo naa didto or the shepherd naa didto. Pero kung mo jump gani ka makaigsuonan, mudritso ka didto, di ka moagi sa gate, kawatan dayta. Mo na makaigsuonan, kung maghimo ganitag shortcut sa atong kinabuhi, maghimo tag paagi, mo nang nag-discuss mi sa leksyon ganina, may question nga, naa pa ba'y himuon ang Ginoo? Akong gitubag, wala na. Ang gihimo ni Kristo para sa kaluwasan sa tao, it's enough for all of us. Wala na'y lain nga muluwas na to. Wala na'y laing Kristo nga muanis kalibutan sa pagluwas sa tao. Si Kristo is the ultimate Savior para sa katawhan. Mo na kung maghimo kitag shortcut makaigsunan sa atong pagpangalagad sa Ginoo, there's no shortcut. Kay diha lang kang Kristo ang agianan para sa atong kaluwasan. So kinsa maning mo shortcut? Atong basahon ang Desire of Ages. Desire of Ages 478. The Pharisees had not entered by the door. They had climbed into the fold by another way than Christ. And they were not fulfilling the work of the true shepherd. So kung kita day maghimo kitag shortcut makaigsunan, pareho kita sa mga parisiyo. Kaya ba lumos kinayas parisiyo? Kana bang magsigilag paniid ba nga ato ning tan-awon atong speaker karon bi kung
may bagid ni musulti. Usay may kinaiya ta ana. Ato ning panid-an ro atong speaker bi kung di ba ni masayop og ininglesan. Tinuod dili. Grabe kay ta mo kritik. Ato ning tan-awon ni atong bag-ong church pastor bi kung may ba ni modala sa iyang mga membro. Mao nay kinaiyas mga Parisiyo. Magsige lang itag pamantay kung unsay sayop sa sulod sa iglesia kay gusto tag shortcut. Now, pasaylo ako kung dunay naigo din wa ko kailan ninyo. But my point, makaigsunan, dili ta dapat mamantay sa sayop sa atong mga kaigsunan kay kita mismo doon na po'y sayop sa atong kaugalingon. Tinood dili. Tinood dili. That's true. Nga nung magsige man tag-kritik, tanaw ta sa atong mga pangulo sa iglesia, gikan sa atong mga presidente, sa atong mga directors, mga elders sa simbahan, mga deacons, ang atong gitan-aw lang ang sayop. Pero wa kita naglantaw og unsay kaayuhan nga gihimo nila diri sa iglesia. Maigo ta makaigsunan. Pareho daytas mga kawatan nga nagsigilan tag pangmarites ba. No? Mao na ingon din sa Desire of Ages 478. Ingon pa ni Charles Spurgeon, Christ is the door of escape from condemnation, the door into peace with God, the door of entrance, His church, and the door of access to heaven. Mo nang di gyud ta dapat mamantay kung kinsay mga leaders nato sa church, di nato bantayan ang mga lakang sa ato mga pastor, kay ngano man kung masayop ang ato mga leaders, kita mabackslide. Kinsa lang atong bantayan? Si Kristo lang. Mo'y atong tan-awon sa atong kinabuhi. Kay siya lang ang makahatag o kagawasan ngadto sa pagakondinar sa atong kinabuhi. Key number 2, Jesus is the door to security. Wala nay laing agihanan para nga dunay seguridad or seguridad ang atong kinabuhi. Wala na laing paagi makaigsunan kung paano kita ma-secure sa atong kinabuhi nining kalibutana. Kay wa na security karon. Tanawon sa nahitabo ni Duterte. Bisag unsa kaayo niya sa mga katawhan, bisag unsa pakaayo niya sa iyang mga friends, pero still doon na gyud mo traidor sa atong kinabuhi. The only security that we have is only in the person of Jesus Christ. Mo nang giingon sa John 10:9, ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas, makasulod gawas siya ug makakaplag siya masibsib. Usahay magud maguna-una ta, kapoy magsigig sinunod kang Ginoo Hesus. Kapoy magsigig alagad sa Ginoo. Why? Mura tag gipriso. Simba na sad. Unya, worship na sad. Atong pamatsyag, usay mura tag gipriso ba? Pero wa na to hibalan makaigsunan kung musulod ta diha sa kinabuhi ni Ginoo Hesus, makasulod gawas kita. Kung imong tan-awon ang turil sa shepherd, dunay usa ka pultahan. Pero di nagpasabot nga ang shepherd priso lang didto sa turil. Wala nagpasabot nga hangtod sa tibok nilang kinabuhi, didto ra gid sila sa sulod sa turil. But there are times nga pagawason ang mga karniro, unya pasibsibon dito sa sibsibanan, painumon sa tubig para nga dili sila uhawon. Mausab kita nga mga katawan sa Ginoo. Gitagaan kitag kagawasan makaigsunan. You can enter in and go out from the church. Pero dili nagpasabot nga wala kitay freedom. Gitagaan kitag kagawasan sa Ginoo makaigsunan para iyang ipakita ang iyang gugma nganhi kanato.
As the shepherd leads his flock over the rocky hills, through the forest and wild ravines, to grassy nooks by the riverside, as he watches them on the mountains, through the lonely night, shielding from robbers, caring tenderly for the sickly and feeble, his life comes to be one with theirs. Ang sikreto day makaigsunan kung naa kita sa atong kinabuhi ni Ginoong Hesus. Bisan sa kalisdanan, ang Diyos kauban nato. Amen? Bisan unsa kalisod ang atong kinabuhi, pas-anon kita sa mga bukton na Ginoong Hesus. Mo na'y promisa sa Ginoo alang kanato. Matod pa ni Timothy Keller, the only way to be truly safe is to rest in the arms of the one who holds all things together. Pagkatahom makaigsunan. Usa lang kapaagi nga safe kita sa atong kinabuhi. Kung naalang ta sa mga bukton ni Ginoong Hesus. Number 3, Jesus is the door to abundant life. Si Kristo lang ang pultahan para sa kahamugaway sa atong kinabuhi. Apan ang kawatan mianhi aron lamang sa pagpangawat, pagpatay o paglaglag, mianhi ako aron makabaton kamo o kinabuhing madagayaon. The purpose of Jesus Christ nga nianhi sa kalibutan para makaplag kitag kinabuhing madagayaon. Wala mo ani ang Ginoo makaigsunan para lisod-lisuron ta. Wala mo ani ang Ginoo para lang nga alaot ang iyang mga katawhan, kundili para nga dunay kalipay ang atong kinabuhi. Usahay nga ni mo gud ang senaryo ba? Dunay analogy usahay nga dili gyud ta kontento sa atong kinabuhi. Mo na nga di ta tagaan og abundance sa atong kinabuhi kay di ta kontento. Ang usa ka bakol, nakita niya ang tao nga naglakaw-lakaw, nagsige siya gunahon, kanindot unta sa akong kinabuhi no nga dili ko pirmi diri sa wheelchair. Kanang makalakaw ko. Unya ang naglakaw, kung imong tanawon makaigsuonan, ang naglakaw, nagsige po siya handom nga kaayo lang unta og nakoy bisikleta kay unta makasakay-sakay ko. Did you get the analogy? Ang nagbisikleta makaigsuonan nakatapad sa siya nindot nga sakyanan, yung siya kanindot unta kung naakoy nindot kay ang auto. Ang dunay nindot nga auto nataparan pod og latest nga sakyanan, siya kanin kabati man ni akong auto ay gusto unta kog kanang bag-o pod nga auto. Did you get my point? Ang tao dili makontento kung unsay maabot sa iyang kinabuhi. Mga matay na lang tantanan sa tinuod lang. Tungod kay dili ta kontento, di gyud nato maabot ang satisfaction sa atong kinabuhi. Kay balo mo makaigsunan ngano kay ngani? Ngano kay dili kontento ang tao? Para nga mangandoy gyud ta og langit nga ihatag sa Ginoo sa atong kahimtang kay di magyud nato maabot ang kakontentuhan sa atong kinabuhi. Para nga mangandoy gyud ta nga ang atong destination sa kinabuhi didto gyud sa langit. Dili diri sa yuta. Kay bisan og makapalit kag nindot nga mga butang sa kalibutan, dili gyapon ka kontento. Bisag unsa kanindot ang imong cellphone, bisag unsa kanindot ang imong gadget, bisag unsa kanindot ang imong balay, but still magahandom man kita og more contentment kung unsay naa nato karon. Tinuod dili. It's because may langit nga gitagana ang Ginoo para sa atoa nga didto masatisfy na ta sa tanan nga atong dili na kontentuhan dinis kalibutan.
This isn't merely about material blessings. It's about a life full of joy, peace, purpose, and spiritual fulfillment. Sa tinuod lang makaigsunan, bisag unsa kadato nimo, bisag unsa kadaghan nga kwarta nga imong na-enjoy karon, dili gyapon amoy makapalipay sa atong kinabuhi. Ang makalipay lang sa atong kinabuhi kung doon na kay kalipay, doon na kay peace, doon na kay tumong sa imong kinabuhi, o spiritual fulfillment. Kung naa ka niining mga butang sa kalibutan makaigsunan, makaingon ka sa imong kinabuhi nga, thank you Lord, I am now contented of what I am. May usa ka babay nga iyang pamati murag kamatyon na magid siya. Ang iyang gihimo, ang iyang kwarta, iyang gisud sa iyang sanina, iyang gi-insert. Ang iyang bank book, iyang gibutang sa iyang sinina. Iyang giputos sa iyang kaugalingon ang kwarta kay gusto niya nga siya lang ang mag-enjoy. Pag-abot sa iyang kamatayon, makaigsuunan, nahibong ang bana, pagliso niya sa iyang asawa, doon na didaghang kayong kwarta iyang asawa. Ang bank book, milyon-milyon ang kwarta. Ang bandol nga kwarta na ay giputo sa iyang sanina. Pagkamatay niya, kinsay nagpulos? Ang bana. Unya naminyo, pagyuglain ang bana. Kaluluoy ang asawa, wag siya nag-enjoy sa iyang kwarta. Kaya una-una siguro, iyang madalas kamatayon. So nga kung punto makaigsunan, bisag unsa pa nato kadato nining kalibutana, di gyud na nato madalas kamatayon. Kaya nga naman, the only contentment nga badala nato ang atong legacy kung giunsa nato pagdala ang atong kinabuhi dinhis kalibutan. Kung doon na batay mga tao nga nasilo o doon na batay mga tao nga nalipay sa atong kinabuhi. Muna, nga niining kagabion, ningon si Mrs. White, the Savior would have passed through the agony of Calvary that one might be saved in His kingdom. He will never abandon one for whom He has died unless His followers choose to leave Him. He will hold them fast. Nagdepende ra gyud sa ato ang makaigsunan. Kung hangtod kanusa ang atong commitment sa pagsunod sa Ginoo. Kung hangtod kanusa kita musunod sa atong pag-alagad ngadto sa atong Ginoo. During sa World War II, si Hitler iya gibomba ang London by his Nazi. Gibomba niya ang London, makaigsunan. London is part of England. Unya sa dihang gibomba niya ang London, makaigsunan, perting gubaa gyud sa London. Imong makita ang debris sa diha nga gigira ang London. Mo ni ang senaryo. Sa dihang nagpadayon ang pagbomba, may usa ka panimalay nga ang nakasurvive ang papa o ang iyang 7-year-old daughter. Sa dihang nagsigig bomba makaigsunan, nakadecide ang amahan nga muadto sila, mutago sila sa underground sa ilang balay para nga makasurvive sila. Og sa dihang nagtago sila dito makaigsunan sa ilawom, sa ilang balay, mabatian nilang boom! 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 Unya dito sa ilawom makaigsunan. Ang bata nga 7 anyos, nahadlok. Sige siya hilak, Papa, ano sama ni maundang ning pagbumba? Nahadlok ko, Papa. Kupti akong kamot. Gikuptan sa kamot, samahan ang iyang anak
nga naluoy siya. Nga naghinalak, ingon siya, ayaw na laghilak na katulog na lang. Kay mawala ra na sa imong uno-uno kung makatulog ka. Ningon ang bata makaigsunan, Papa, I cannot sleep. Di ko katulog, Papa. Tungod kay nahadlo ko, basin maigo ta sa bomba. And you know what? Ningon ang bata, Papa, pwede ba ka mo atubang nako? Para makita nako nga ikaw nagtanaw nako. So ang amahan niliso siya og iyang gitanaw ang iyang anak. Ningon ang anak, Papa, makatulog nako. Kay nakita nako nga ikaw nagtanaw nako. Mga kaigsunan, kung atong itutok ang atong mga mata diha kang Kristo, dili og dili ta malisang sa kagaluyang sa kalibutan. Daghang mga tao mayon nga ay magkudita na ang Pilipinas. Magproblema na pud kita sa atong panginabuhi kay magkudida na sad. Bisag unsa pay mahitabo sa atong nasod, bisag unsa pay mahitabo sa atong palibot makaigsunan, dili og dili kita malisang kung ang atong pagtutok naalang kang Ginoong Hesus. Amen? Dili og dili kita malisang makaigsunan if we turn our eyes upon Jesus. Sa kanta na ingon, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Kung atong itutok ang atong mga mata kang Ginoong Hesus makaigsunan, di na ta masilaw sa mga butang ning kalibutana. Di na ta masilaw sa mga posisyon nining kalibutana. Di na ta masilaw sa tanan nga mga fame nga atong makuha nining kalibutana. Why? Because we are satisfied that our eyes is fixed on Jesus. Ining kagabion mga kaigsunan, we will sing, turn your eyes upon Jesus. Yan yun ako to sing with me as we sing this favorite song, turn your eyes upon Jesus. It is only in Jesus Christ ang makahatag kusog sa atong kinabuhi. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Everybody sing with me. And the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Pagkatahog mga kaigsunan sa kanta, ang Diyos naghatag nato og dakong paglaom sa atong kinabuhi. Dili nato ikahadlok ang umalabot. Di nato ikahadlok ang dagkong mga suliran sa atong kinabuhi karon. Kung ato lamang itutok ang atong mga mata sa atong manluluwas nga si Ginoong Hesus, sa atong kinabuhi, atong imbitaron nga siya lamang ang maghari kanato. Let's sing it one more time. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face.
and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. In the light of His glory and grace. Shall we bow our heads as we pray? Heavenly Father, we would like to thank you for reminding us that all of the troubles we are facing here in this world are only nothing if we fix our eyes on Jesus. Thank you, Lord, that you reminded us this very important message for all of us, that we can have abundant life if we only focus our life upon you. Whatever things surrounded us, it will become strangely dim because you are the light of our life. You are the door, and we must enter upon that door so that we can have peace, we can have joy, and we can have abundance in our lives. Thank you, dear Lord, for this wonderful message that will give us strength. In our future, we can stand firm. Whatever happens to us, we are sure enough that we have victory in Jesus Christ. Thank you for answering our prayer. In Christ's name we pray. Amen. His heart was broken, mine was mended. He became sin and I'm unclean. The cross he carried was my burden. The nail he loved me free. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die? God's Son would die to save a wretch like me. What love divine, He gave His life for mine. His life of suffering gave me healing. He spilled His blood to fill my soul. His crown of thorns made me royalty. His sorrow gave me joy untold. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die? God's Son would die to
stripped of his garments and oppressed. I am loved and accepted, and I wear a robe of righteousness. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, that Son would die, to save a wretch like me, like me. What love divine! What love divine! He gave His life for mine. His life for mine. For our closing song, we will be singing The Coming King is at the Door. Shall we all stand? The coming King is at the door, who was the cross for sinners born. But now the righteous ones alone
gamhanan ug dalaygon nga Dios, salamat sa imong pagpahinumdum kanamo nining kagabihon. Salamat sa grasyag panalangin nga among madawat. Hinaot nga ikaw mag-uban kanamo sa among pagbulag-bulag sa pagsimba dinhi nining adlaw ing papahulay. Pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.